mayroon akong kwento. Handa na ba kayong makinig? Sige nga. Noong unang panahon ay mayroon akong magaganda at poging classmates na dahil sa kanilang husay at dunong ay na-perfect ang mga sagot sa aking mga tanong. Sino sila? Malalaman natin mamaya. Now, classmates, magandang araw sa inyong lahat. This is Coach Laika. Kumusta kayo? O, diba? Nagkaroon tayo ng maliit na kwentuhan kanina. Kasi yan, at dyan iikot ang ating mga tanungan ngayon. Kayo ba ay nakwentuhan rin ng inyong mga lolo at lola? Nanay at tatay? Ate at kuya? Yan. Ako, personally, yung lola ko ang maraming baong kwento lagi para sa akin. Anong kwentong pambata naman ang inyong paborito? Sa akin, marami na ako na-share, no? Marami na tayong beses na nag-usap tungkol sa iba't ibang mga kwento dito sa Knowledge on the Go. Pero nung ako'y lumalaki na, I fell in love with The Chronicles of Narnia. So, hindi siya isang libro lang, isa siyang series ng books ng iba't ibang mga batang bida rin. Kaya tuwa ako nung ako'y bata. Kasi I could see myself sa shoes ng mga bida sa kwento na yun. It was written by C.S. Lewis. Now, ngayong araw, ang topic natin ay tungkol sa mga kwentong pambata dahil tuwing buwan ng Abril, pinagdiriwang natin ang International Children's Book Day that falls on April 2. Now, handa na ba kayong pumasok sa mundo ng mga kwentong pambata? Samahan ninyo kami. Pause muna saglit sa ating totoong buhay in the outside world. Samahan niyo muna kami dito sa isang masayang araw ng kaalaman. Dito lamang sa Knowledge on the Go. Okay, ready na ba kayo? Let's test your knowledge on the go. Classmates, meron lamang kayong 20 seconds para sumagot. This is your first question. Question number 1. Which fairy tale was inspired by the Great Famine in Europe? Is it A. Jack and Jill, B. Hansel and Gretel, C. Peter Pan, or D. Jack and the Beanstalk? 20 seconds on our clock. Aling fairy tale sa mga ito ang inspired by the Great Famine in Europe? Yan. Mahilig talaga ako sa mga children's stories, no? Hindi lang just reading, pero writing them din. Ayan. Maganda itong pag-usapan. Time is up. Ang tamang sagot ay letter B, Hansel and Gretel. Yan. Sino ba sa inyo nakabasa na ng Hansel and Gretel? Let us know sa comments. Naalala niyo po ba to? Ang Hansel and Gretel ay isang classic fairy tale kung saan ang magkapatid na nagngangalang Hansel at Gretel ay napadpad sa isang gubat at habang naglalakbay sila, nakakita sila ng isang tinatawag na gingerbread house. So, sa iba't ibang mga versions, ito'y gawa sa iba't ibang mga pastries, desserts, sweets. No? So, kung imagine natin, no, yung doorknob siguro gawa sa sa hard candy, tapos may icing sa gilid-gilid. No? So, very attractive talaga sa kids yung bahay na yun. Pero hindi nila alam, ito pala yung pagmamayari ng isang masamang witch. At doon magsisimula ang kwento nila. Now, alam niyo ba kung saan inspired ang kwento ni Hansel at ni Gretel? Ito ay inspired by the Great Famine in Europe, kung saan nagkaroon ng Little Ice Age. Isang malawakang pagbagsak ng temperature. So, we're talking about mas mahabang winter at sobrang lamig ng panahon ay nagdulot ito ng hindi paglabas ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Kaya marami ang nakaranas ng matinding gutom, lalo na mga matatanda at makakalungkot man may ilan ding mga magulang na kinailangang abandonin ang kanilang mga anak dahil wala na silang pampakain dito. Nakakalungkot, hindi ba? Now, letter B ang inyong sagot. Nahusay, tama kayo dyan. Dito na tayo sa ating ikalawang tanong. Question number 2. Klein-Levin syndrome was inspired by which fairy tale? Is it A. Snow White, B. Little Mermaid, C. Sleeping Beauty, or D. Mulan? 20 seconds on our clock. Ang tanong natin, itong tinatawag na Klein-Levin syndrome, is it inspired by A. Snow White, ni Snow White, B. The Little Mermaid, C. Sleeping Beauty, or D. Mulan? Okay. Your time is up. Ang tamang sagot, letter C. Sleeping Beauty. Alam niyo ba ang kwento ni Sleeping Beauty? Diba? At ang kwento na to, it's also known as the story of Little Briar Rose. Or, in German, ito ay Dornröschen. Yan, isang classic fairy tale na umiikot sa kwento ng isang magandang prinsesa na isinumpa
ng isang masamang fairy na kapag sumapit ang kanyang ika-15 kaarawan. So, 15th birthday, matutusok siya, okay, ng karayom at mawawalan siya ng malay sa loob ng maraming taon. Yung tatag na spindle, no? At tanging ang halik lamang of true love galing sa prinsipe ang makagigising sa kanya. Narinig niyo na ba yung pinag-usapan natin kanina, yung Klein-Levin syndrome? Ito rin ay tinatawag na Sleeping Beauty Syndrome or Familial Hibernation Syndrome. Isang rare condition kung saan nagkakos ng intermittent episodes of sleeping or yung tinatawag nilang sleeping spells, kung saan kaya mong matulog ng napakahabang oras. At ang mga taong nadadiagnose ng KLS ay kadalasang nakakatulog ng mahigit 16 hanggang 20 oras. O halos buong araw na yun, no? Buong araw na nga yun sa isang araw. Napakatagal nga naman, 16 hours hanggang 24 hours, no? Wala na halos na natitirang oras na ikaw ay gising. Kayo, classmates, gano'ng kahaba ang inyong normal na tulog? Diba? Ang maganda ang 6 to 10 hours. So, sa edad ng mga classmates natin, medyo bata pa, 8 hours is a good number. Doon na tayo sa question number 3. Question number 3, in the story Snow White, the dwarfs' names are Happy, Doc, Bashful, Dopey, Sneezy, Grumpy, and who? Isa pa, kulang yung ating dwarfs. Is it A, Sweaty, B, Sleepy, C, Steady, or D, Squirty? Your timer starts now. 20 seconds na ating clock. Sino ang nawawalang dwarf? Nandito na si Happy, Doc, diba? Bashful, Dopey, Sneezy, Grumpy, and one more dwarf. Sino ito? Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, si Sleepy. Sleepy, di ba? Nasa tema pa rin tayo ng sleep. Nasagot niyo rin ba yon? Ayan, sana hindi pa kayo masyadong sleepy ngayon, ha? Medyo maaga pa. Sa kwento ni Snow White ay mayroong mga duwende o dwarfs. At 7 sila. At ang 7 ito ay si Happy, Doc, Grumpy, Dopey, Bashful, Sleepy, and Sneezy from the Disney movie Snow White and the Seven Dwarfs. May kanya-kanya silang mga ugali, no, at habits. Alam niyo ba na hindi itong mga pangalan na ito, no, na pinangalan sa kanilang mga ugali, no, or marami sa kanila nakapangalan sa kanilang characteristic. Hindi ito ang pangalan na unang ginamit doon sa unang adaptation ng Snow White noong 1912. Isa itong Broadway play. Doon sa Broadway play na yon, ang pangalan ng mga dwarf ay Blick, Flick, Glick, Snick, Click, Wick, and Cree. Yan, ang kanilang mga pangalan. At iba-iba rin ang kanilang mga personalities compared doon sa mga ginawa ng Disney na kinagigiliwan ng mga bata ngayon. Punta na tayo sa question number 4. Question number 4, what is the name of the young girl with long magical hair who is locked away in a tower by an evil witch? Is it A, Rapunzel, B, Rumpelstiltskin, C, Tinkerbell, or D, Little Red Long Hair? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Ano ang pangalan nitong batang babae na ito na may mahaba at magical hair? Tinago ng isang witch sa isang tower. This is also one of my favorite fairy tales growing up. Your time is up. Ang tamang sagot ay A, Rapunzel. Yes, si Rapunzel ang may mahaba at magical na buhok na kinulong sa isang mataas na torre ng isang evil witch. Sa original na kwento, ang pangalan ng Rapunzel ay mula sa isang halaman na matatagpuan sa isang garden na nais kunin at kainin ng ina ni Rapunzel noong siya ay pinagbubuntis pa. So, nang naglilihi yung kanyang nanay, no, inutusan niya yung kanyang asawa, itong tatay ni Rapunzel, na nakawin yung halaman doon sa garden ng witch. At yun nga, ang kapalit ay ang kanilang anak. Ayan. Sino na sa inyo nakabasa ng kwento ni Rapunzel? Diba? May iba-iba ang adaptations at versions ito. Pero classmates, kilala nyo ba ang tinaguriang real-life Rapunzel na may pinakamahabang buhok sa mundo ngayon? Ayan. Noong 2023, ayon sa Guinness World of Record, ang 46 years old na babae mula sa India ang may pinakamahabang buhok na 236.22
centimeters o 7 feet and 9 inches. At siya si Smita Srivastava. Diba? Yan ang pinag-uusapan na long hair. Long hair talaga si Smita. 7 feet and 9 inches. Mas matangkad pa sa ating classmates yung haba ng kanyang buhok. Diba? Ayan. Kayo ba, classmates, mahaba rin ba ang inyong buhok gaya ni Rapunzel at Smita? Diba? Huwag kalilimutan, alagaan ng buhok. Diba? Magsuklay ng maigi. Ayan. Doon tayo sa number 5. Number 5 natin na tanong, who wrote The Ugly Duckling? The Emperor's New Clothes and Thumbelina. Is it A. Hans Christian Andersen, B. Jane Austen, C. J.K. Rowling, or D. William Shakespeare? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Sino ang nagsulat ng mga kwentong ito? Na alam kong pamilyar sa inyo, baka lahat o ilan sa kanila. The Ugly Duckling, The Emperor's New Clothes, and Thumbelina. Sa tatlong yan, ang paborito ko ay yung Emperor's New Clothes. Growing up. Ayan. The time is up. Tamang sagot ay letter A. It's Hans Christian Andersen. Si Hans Christian Andersen ang sumulat ng The Ugly Duckling, The Emperor's New Clothes, and Thumbelina. Si Thumbelina ay isang batang babae. This is big as a thumb. At siya ang tinatawag na or tinagurian itong si Hans Christian Andersen, the father of modern fantasy. Dahil sa kanyang napakalaking ambag sa pagsusulat. At kahit napakarami ng taon ang nakalipas, ang mga kwentong pambata ni Andersen ay nananatiling buhay at ini-enjoy pa rin ng mga bata at matatanda. Diba hanggang ngayon, no? Alam niyo ba na base sa experience ni Hans Christian Andersen, ang kwento ng The Ugly Duckling? Namatay ang kanyang tatay noong siya ay 11 years old pa lamang. At mula sa pangyayari na yon ay napilitan siyang magtrabaho kasabay ng pag-aaral. Dahil dito, nabuli si Hans dahil sa kanyang itsura at matinis na boses, at mula dito sa pambubuli na ito, nabuo ang kanyang kwento ng The Ugly Duckling. So, ang kwento ng The Ugly Duckling, di ba? Yung duckling, dahil daw siya ay pangit, hindi maganda ang kanyang panlabas na anyo, inaaway siya ng iba. Pero eventually, siya ay naging beautiful na swan. Kaya classmates, huwag maging bully ha. Huwag tayong ganun. Tandaan, maraming mas mahalaga kaysa sa pagtuunan ng pansin at energy yan. Tayo ay magtulungan, imbis na mag-away-away. Doon na tayo sa question number 6. Question number 6, in which book do we meet the characters of the Mad Hatter, the Red Queen, and Tweedledum and Tweedledee? Is it A, The Little Mermaid, B, The Secret Garden, C, The Wizard of Oz, or D, Alice's Adventures in Wonderland? Is it 20 seconds on the clock tayo? Is it A, The Little Mermaid, C, The Secret Garden, C, The Wizard of Oz, or D, Alice's Adventure in Wonderland? Nasaan? Saan natin makikilala? Si Mad Hatter, the Red Queen, Tweedledum and Tweedledee. Your time is up. Ang tamang sagot, letter D, Alice's Adventure in Wonderland. Ayan, nabasa niyo na ba ang libro na yon? Ayan, sa libro na Alice's Adventure in Wonderland, makikilala natin ang The Mad Hatter, the Red Queen, Tweedledum and Tweedledee, the Cheshire Cat, marami pang ibang mga characters. Now, alam niyo ba ang istorya sa likod ng aklat na ito? Ayan, ito ay nagmula sa isang panaginip ni Lewis Carroll na siyang nagsulat ng kwentong ito. Naginip siya na may sinusundan siyang white rabbit, hindi yung candy, white rabbit, at pumunta ito sa kanyang rabbit hole, dun sa ground. Tapos sumama siya, or nadulas siya dito. Siya ay nakapasok dun sa hole ng rabbit at doon na nagsimula ang adventures ni Alice sa Wonderland. Nakuha ni Lewis Carroll ang inspiration ng pangalan ni Alice mula kay Alice Liddell. Siya ay anak ng matalik na kaibigan ni Lewis Carroll. Diba? Ang husay ng mga manunulat, no? Kahit sa mga simpleng bagay, isang panaginip, isang maliit na sliver ng kwento o kaya pagsilip ng imahinasyon, no? Ang dami na nilang mga nagagawang mga kwento. Diba? Nagiging sikat na kwento itong mga maliliit na snippets ng buhay nila. Kayo ba, anong panaginip nyo kagabi? Naalala nyo pa ba?
Kung may napanaginipan kayo, classmates, baka pwede niyong isulat ito at maalay natin, di ba? One day, maging sikat na kwento rin ito na pwedeng kapulutan ng magandang aral. Di ba? Doon tayo sa question number 7. Question number 7 natin, what is the name of Harry Potter's boarding school of magic? Is it A, Gryffindor, B, Hogwarts, C, Ravenclaw, or D, Slytherin? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Ano ang pangalan ng boarding school of magic kung saan nag-aral at tumira rin si Harry Potter habang nag-aral? Kaya boarding school na, no? Alright. Sige nga. Kailangan ng konting critical thinking at attention to detail dito, classmates. Your time is up. Ang tamang sagot is actually letter B, Hogwarts. Ayan, kung medyo na-excite sa tanong ang sagot ay Gryffindor, ang tamang sagot ay Hogwarts dahil ang tinatanong natin ay kung sino or ano ang kanyang school of magic. Ayan, sino dito? Potterheads. May Potterheads pa dyan. Kung familiar sa inyo yung mga nasa likod ko. At maging itong libro na nasa tabi ko, this is actually the Sorcerer's Stone, the first book in the series. Ayan. Nabasa niyo na ba yan? Ayan, ang school ni Harry Potter is called the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. In short, Hogwarts. At ito ay isang Scottish wizarding school na matatagpuan sa Scottish Highlands. Now, si Harry Potter ay isang fictional character. Pag sinabi natin fiction, ibig sabihin hindi totoo, no? Ito ay katang isip. Isa siyang wizard na nilikha ni J.K. Rowling, ang British author nito. Now, alam niyo ba kung kailan ang buong kwento ni Harry Potter? Ayan. Ang kasaysayan nito ay isinulat ni Rowling habang may mahabang delay sa tren na kanyang sinasakyan. At ang tren na yan ay nag-play din ng pivotal role sa series. At yung tren na yan ay nasa likod ko rin sa aking display. Ayan yung Hogwarts train. Noong 1990, habang naghihintay kasi sa kanyang delayed train, si Rowling mula sa Manchester papunta sa King's Cross Station, nagkaroon siya ng idea. At doon nagsimula kwento ni Harry Potter. Isang buong universe ang nagawa dahil dito. Ang galing, classmates. Kaya ayan, tuwing tayo nagbabiyahe kasama ang ating mommy at daddy, kasama ang ating mga kaibigan, di ba? Ang mga pagkakataon na yan, kahit medyo na traffic o kaya may hindi magandang pangyayari, na delay tayo, maaari natin gamitin ang waiting time na yan para magsulat, makabuo ng ibang mga kwento, makaisip ng mga bagong idea. Huwag sasayangin ang oras na yan. Like kung sinasabi, maganda rin na minsan-minsan meron tayong moments of boredom or ennui na tinatawag, di ba? Kasi doon minsan sinisilang ang magagandang ideas, gaya ni Harry Potter. Ayan. Sino nakakuha ng tamang sagot? Very good, classmates. Question number 8 na tayo. Question number 8, which of the following is considered an Aesop's fable? Is it A, the crow and the pitcher, B, the hare and the tortoise, C, the goose that laid the golden eggs, or D, all of these? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Alin dito ang considered as an Aesop's fable? Is it A, the crow and the pitcher, B, the hare and the tortoise, C, the goose that laid the golden eggs, or D, lahat ba sila? Ayan. Pamilyar ba sa inyo ang mga kwentong ito? Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter D, all of these. Lahat sila. Now, ano ba yung Aesop's fables? At sino ba itong si Aesop? Now, Aesop is an ancient Greek storyteller na gumagawa ng mga pabula or fable na tinatawag. Ang ilan sa mga pabula ni Aesop ay ang The Crow and the Pitcher, The Hare and the Tortoise, The Fox and the Hedgehog, Frogs with Desire the King, and The Goose that Laid the Golden Eggs. Pero ang favorite ko dyan, mga classmates, is actually The Crow and the Pitcher. So, ito ay kwento ng isang ibon na nauuhaw at nakakita siya ng tubig sa isang mataas na lalagyanan. Pero yung tubig ay nasa ilalim na lamang, so kaunti na lamang yung tubig. Pero para gawa ng paraan para makainom siya, inisa-isa ni Crow na kumukuha ng bato at nilalagay doon sa lalagyanan, no? Kahit siya ay napapagod. Ginawa niya ito para tumaas yung water level at siya ay finally makainom. So maganda siyang kwento para maalala natin na kung tayo may malalaki mang suliranin, may gustong mangyari, ang mga maliliit na hakbang ay pwedeng makatulong para magkaroon ng kaganapan ang gusto nating pangarap, no? O yung gusto nating mangyari. Now, ano ba ang fable? At bakit kung mapapasin nyo puro mga hayop ang bida rito? Ito ay dahil ang pabula ay isang uri ng panitikan
o pabula, no, ay isang uri ng panitikan na katang isip lamang, nakapupulutan ng mga magagandang aral. Kadalasan na mga hayop o mga bagay na walang buhay ang karaniwang gumaganap ng pangunahing tauhan dito. Ayan. Kaya kung napansin nyo, puro mga hayop ang bida sa kwento ni Aesop. Kung ang tawag sa manunulat ay ng mga maiikling kwento ay kwentista, pabulista naman ang tawag sa mga manunulat ng pabula. Okay, doon na tayo sa question number 9. Question number 9, sino sa mga sumusunod ang may alias na Lola Basyang? Is it A. Luwalhati Bautista, B. Melchor Aquino, C. Severino Reyes, or D. Kerima Polotan Tuvera? 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Ayan. Sino sa mga sumusunod ang may alias na Lola Basyang? Siya ang lola na maraming kwento. Pero ano ang kanyang tunay na pangalan? Diba? Meron tayong tinatawag kasing pen name. So, Lola Basyang isang pen name. Ayan. Our time is up. Ang tamang sagot ay letter C. Severino Reyes. It's actually a man, no? Lalaki ang ating kinikilala bilang si Lola Basyang. Now, Coach, bakit parang pangalan ng lalaki yung Severino Reyes pero yung alias niya ay Lola Basyang? Kasi yun ang kanyang pinili na pen name. Okay? Siya ay is editor ng magazine na Liwayway noong 1925. At during that time, si Reyes ay sumulat ng mahigit sa 400 na kwento ni Lola Basyang para sa magazine na iyon. Kadalasan, ang mga kwento ni Lola Basyang ay patungo sa mga hari at kaharian, mga pagmamahalan, minsan may away, may puot, may mga kakaiba at may mga engkantadyang lugar, kumbaga. So may konting mahika rin involved. Now, alam nyo ba na may isa pang pen name si Severino Reyes? Maliban sa Lola Basyang, siya rin ay sumusulat bilang si Don Binoy. Now, ano sa mga sikat na kwento ni Lola Basyang ang paborito ninyo? May kilala rin ba kayong kwento ni Lola Basyang? Ayan, marami ang kwento yan. Gaya ng sinasabi natin, 400 no, sa Liwayway Magazine. Question number 10 na tayo. Huling tanong para sa ngayon. Question number 10, alin sa mga sumusunod na alamat ang bahagi ng mga kwento ni Lola Basyang? Ito ba ay A, ang alamat ng lamok, B, ang alamat ng araw at gabi, C, ang alamat ng saging, o D, ang alamat ng Mindanao? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Alin dito ang isa sa mga alamat na naging bahagi ng mga kwento ni Lola Basyang? Ito ba ay A, ang alamat ng lamok, B, ang alamat ng araw at gabi, C, ang alamat ng saging, o D, ang alamat ng Mindanao? Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, ang alamat ng lamok. Ang alamat ng lamok ay tungkol sa pinagmulan ng mga lamok. Ipinakita dito kung paano nagbigay ng suliranin ang sakim na higanteng nangangalang Amok sa bayan ng Tungaw. Tapos, ito dito sa kwento na ito, dito ipanaliwanag yung dahilan kung bakit nagkaroon ng mga lamok sa ating paligid. No? At isa dito ay ang pagkakaroon ng mga makalat na kapaligiran at masangsang na amoy, no, na dulot nito. Okay? Now, classmates, again, hindi naman lahat ng kwento ay grounded sa facts or base sa nangyayari sa totoong buhay. Pero, marami sa kanila ang makapupulutan natin ng aral. Di ba? Napakaraming libro at kwento. Hindi lang pambata, kundi pang matanda rin, di ba? Ang siguradong kagigiliwan ninyo. At hindi lang rin dahil yan sa mga istorya o character, kundi maging sa mga pwede nating matutuhan mula rito. English man o Filipino, ano man ang wika na ating minabasa, maganda tayong natututo ng mga bagong salita, di ba? At nakaka-explore yun ng iba't ibang mundo sa pamamagitan ng mga libro. Di ba? Tama ba kayo sa question number 10? Very good. Now, classmates, isang pabaong salita, kung kayo mahilig magbasa, gaya ko, ayan, pwede kayong tawaging bookworm, tinatawag, o book lover. Ayan, mga bookworm dyan. Kaya sa inyong lahat, I'm sure may ilan sa inyo nanonood ngayon at narinig ang ating usapan. At kung nahuli naman kayo, huwag kayong kakabahan. Pwede nyo pa itong panoorin muli. At kung meron man kayong mga libro na hindi pa nababasa, hindi pa rin huli ang lahat, maaari nyo pa rin itong basahin. Ang pagiging bookworm o ang pag ikaw ay nakagat ng book bug, kumbaga, ay hindi lang pambata.
Pwede yan hanggang kayo'y tumanda. Simulan natin ngayon. Kaya hanapin ang mga libro na magiging ka-interest sa inyo. Magayaya ng mga kaibigan at kaklase para sabay-sabay magbasa. Mag-usap tungkol sa binabasa. Doon po pasok ang ating critical thinking skills at matuto. Diba? Sino nakakuha ng perfect score? Natin naman yung comments nang ma-shoutout namin kayo. Kung nagkamali naman, okay lang din yan. Di ba? Ang importante naman ay may natutuhan tayong bago. Mahalaga na kayo ay sumubok. Di ba? Kahit na hindi sigurado, tayo ay bukas sa bagong kaalaman. Kaya ng lagi ko sinasabi kayong lahat para kay Coach Laika, this is a safe space to learn. Sana marami kayo natutuhan. Kung meron kayong suggested topics, i-comment nyo lamang sa baba o mag-message naman kayo sa ating Knowledge Channel Facebook account. I-request kung ano gusto nyo pag-usapan natin sa susunod. At huwag kalimutan i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mag-enjoy at matuto together. This is Coach Laika at lagi ninyong tatandaan, learning never stops, kaya let us never stop learning. See you next time dito lang sa paborito ninyo na Knowledge on the Go. Bye!